Get out of your comfort zone, break the mold. Kung limang kaibigan mo ay manunugal, panganib ka na. Di ba? True. Just like the money itself, hindi naman yan magiging successful para sa business kung walang magpapadala. Dahil kung mag-fail ka man, okay lang, may trabaho ako. Pero dito sa nag-ipon ka, once na umuwi ka na at nag-start ka ng business or whatsoever, umuwi ka na wala kang na-start, ubus yung pera mo, wala na, nga ka na. Hindi ka na makakabalik eh. Which do you think is a bigger risk? Total na pag-usapan natin ang about sa risk. Starting a business early and learning while we still have a stable job, or waiting until retirement before learning how to business really works. So alin ba yung biggest risk dun sa dalawa? Mag-start na tayo habang may trabaho pa tayo, o antay na lang natin na tumanda tayo saka tayo magnegosyo. Ang bigger risk is yung wala kang gagawin, mag-iantay ka. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Hindi mo alam. Yun yung risk na parang wala kang ginawa eh. While kung nag-start ka lang ngayon ng business mo or whatsoever na pagkakakitaan habang meron ka pa, calculated mo, sabi nga, calculated risk. Makakalculate mo kung kailan ka dapat mag-retire, kailan ka dapat tumigil na sa pagiging empleyado mo. Kasi yung mag-iipon ka lang and then naantayin mo na mag-retire ka, mauubos kasi yung perang inipon mo eh. At hindi mo alam kung isang buwan, isang taon kang magkakaroon and then after that, paano ka na? Paano na yung buhay mo kung wala kang napundar na anything kasi nag-antay ka lang? While kung meron ka nito na tinake mo yung risk na yan, na alam mo na meron ka pang trabaho while doing that, at least 'di ba, parang mas less yung mas less yung risk. Dahil kung mag-fail ka man, okay lang, may trabaho ako. Pero dito sa nag-ipon ka, once na umuwi ka na at nag-start ka ng business or whatsoever, umuwi ka na wala kang na-start, ubus yung pera mo, wala na, nga ka na. Hindi ka na makakabalik eh. Di ba? Yun, yung para sa akin. Pedro, Yeah. how about you? Yeah, so about the risk. Like what I said before, risk, there will be always be a risk. So you have to be knowledgeable about things that happening. And siyempre, dun sa pag-ipon eh. Para lang sa akin kasi di ko rin siya na advice din yun. Kasi na mag-ipon. Ang lang sa akin, pwede ka naman mag-ipon ng isang beses lang, tapos i-ano mo na sa business. Pwede mong gawin ko. So sinabi ko rin kay Ina na yung goal mo na para, ano ba ito pinaka-goal mo? Ba't mo sa ginagawa? Ba't mo sa ano? Di ba? Ang goal natin, magkaroon ng financial freedom o makausap kahit sino, mabili kahit nang hindi mo iniintindi ang pera. Right? Pumunta ka sa isang magbakasyon o hindi mo iniintindi kasi na-establish mo siya. Na-establish. Right? So kung lagi ka lang mag-iipon, parang there's be a lot of risk. Kasi hindi Walang mo wala kasi kasiguraduhan. Katulad na kasi matanda ka. Hindi mo nga alam kung abot ka ba ng 60. Di ba? Di mo alam kung susunod na linggo, ma-accident ka. Ayoko nang mangyari na gano'n, di ba? So, ang pinakamahirap kasi kung kung sinabi mo na mag-ipon ka tapos pagtanda mo, gano'n. Ang hindi naman yung mangyayari, ang namamatay ko na masama mangyari sa'yo. Ang pinakamahirap doon, alam nyo, yung word na regret. Sana ginawa ko. Yes. Yun ang regret. Kasi Sana sinubukan ko. Sinubukan ko. Sana ako nag-business. Sana ako ginawa ko na to. Sana ako di ba? Siguro ganun nakalaki yung business ko. Alam mo yung ganun. Oh, yes. So, you have to think about it. So, you have to think your future self na ano ba yung gusto mo marating and then think, kumbaga, mo rin na ano ba pwedeng sabihin sa'yo yung future self mo na dapat mong pwedeng i-advise sa'yo. Ikaw rin naman ang maano mo doon. Pero, kailangan mo rin na
masurround ng mga tao na same, alin kayo ng mga mindset, community, business Totoo owners, syempre yun yung Yes. yun yung pinaka-support mo rin Hindi pwede yung isang tao lang kausap mo na. Hindi mangyayari yun. So, parang yan, kung 5 kaibigan mo ay manunugal, panganib ka na. Pangalan ko. Di ba? True. Exactly, Kasi lagi mo sila kasama Totoo. kung kausap mo mga kaibigan mo business owners. Di ba? Kasi kung kausap mo sila lagi, kahit na hindi ka pa nagsisimula or wala ka pang Magiging ganun ka business, magiging ganun ka rin. So, yun ang kasi kung pagdating sa risk, there will be a lot of risk. A lot of talaga, risk. every day. So, yun ang para sa akin, patungkol sa risk. So, kung mo, risk, isipin mo mabuti, kung gusto mo mag-ipon para mag-business or something else, syempre, you have to figure out your finances first. Kasi Wala yung kasing risky. right time di ba? Walang May right time ba? Walang right time. Wala. Ang right time today. Ayun. Yes. Exactly. Yun. Start today. Kung naisip mo today. Start today. yun agad. Always. Always. Today. Oh. Yun. Kasi kasi merong isang araw o isang tao na kausap ka or merong isang pangyayari sa buhay mo na magkiklik yun kung kailangan ko pala gawin to. Gawin mo na agad kung naisip mong mag-business or something else. Kasi you'll never know. Kasi hindi ko naman sinabi na na bara-bara ka din talaga. Katulad ng sabi ni Michelle. Kung bara-bara, naisip mo yan, pero Equip mo din yung sarili equip mo. mo yung sarili mo. Di ba? Kaya kasi lumalaki yung risk kasi hindi mo ini-equip yung sarili mo. Yeah? Para bang example, nasa gera ka, isang sundalo, Wala ka. hindi marunong umawak ng baril. Di ba? Baril yung Walang sarili. training. Paglabas pa lang, pagod ka na. Baka ikaw pa, ikaw pa una tamaan ng bala. Hindi, kailangan equip yung sarili mo rin. Para mas tama. minimal yung risk mo. Right? Yun naman para sa akin, Michelle and Yang. Everywhere talaga may risk. Oo. Yeah, everything, there will be a risk. So, and also, yung sa pagtumanda ka, yung word na regret. Yung Regret, pinakamahirap naman. totoo. Oo. Yan nangyari sa akin yan, Sir Pedro, ha. Kasi meron akong business before na parang gustong-gusto ko siya execute. But then, nandun yung procrastination nga na saka na. Sa sa ganito na. Hanggang may kaibigan ako na yung nag-execute noon. Shit, sabi ko, yun yung gusto ko eh. Ayun, nag-boom. Yun. Sana ako yun. Yung regret na gano'n. Learn from that. Tatandaan ko yun, yung regret. So, kailangan talaga sabak ng sabak. And start now. Start today. Start Hindi today. tomorrow. Kung ano yung idea na nagsusumiksik palagi sa isip mo, umpisahan mo na. You need to take a risk. Huwag mo nang antayin na tumanda ka and you will regret it. Hanggang sa thinking na lang na saan. Hanggang sa sana ka na lang. For the last questions, there's a saying that money alone cannot build a successful business. Do you agree with that, Miss Yang? Ladies first. Of course. Of course, kagaya nung inipon mo, hindi yan lalaki eh. Sige, sabihin na natin pwedeng lumaki siya, a portion sa bangko. Pero hindi siya lalaki, kagaya nung iniisip mo na, ay, pagdating ng ganito na yung pera ko. Unlike, pag pinutap mo siya sa business or investment or whatsoever, may possibility na magkaroon siya ng, baka mas malaki pa yung profit nun sa katawan niya. Pero yung inipon mo, kaya hindi ko naman inaano na huwag kayo mag-ipon. Yun nga, tama nga yung sinabi ni Sir Pedro na you have to ipon din. Para lang sa ganun, may isasabak ka. Alam ka namang hindi ka mag-ipon, wala kang isasabak, di ba? So, kailangan mo, kagaya nung sa amin, di ba? Ba't kami sumabak dito? Because naipon namin dun sa pagtitinda namin. Kasi sa totoo lang, hindi kami makakapunta dito. Kung hindi dahil dun sa selling ng ginagawa namin. So, hindi yan lalaki, yung pera mo na yan, kung nandun lang siya nakatenga sa ipon mo. O sa baul, whatsoever, kung saan mo man nilagay. Bangko lang. Hindi ba? Sa bangko lang. A portion lang pwede sa bangko. Pero hindi siya ganun kalaki. How about you, Pedro? What is your insight about that? Can you repeat the question, please? There's a saying that money alone cannot build a successful business. Do you agree with that?
money alone. I think money is only a tool, right? So if you like build yourself from the ground, like get out of your comfort zone, break the mold, right? Money will follow you. Hindi mo kailangan talaga pera, talagang ano yun. Like Yang. So, nag-ipon sila eh. Pero yung iipon ano na yun, hindi, yung nasa bandang gitna na siya. Pero ang ginawa na, pero ang inano niya, yung start what she have. Right? Yun yung ano eh. Pwede ka magsimula ng wala, nung wala ka talagang pera. So, kung binild mo yung sarili mo, and then, pagtayo ka ng business o ano man, or anything na maisip mo na itayo, money will follow you. Kasi kung magaling ka mag-sales, right? Katulad ng sabi ni Yang before na siya, hindi rin sa ganun ka, pero yung kaibigan niya, mas magaling sa dumaldal. So, there will be, mag-sale, right? So, yun yung ano, basta yung, kung ano yung may ambag mo sa sarili mo, may invest mo sa sarili mo muna, and then, money is only a tool. Kasi mostly sa tao ay nahabol yung pera eh. Yun yung maling paniniwala. Laging nahabol ang pera. So, dapat ikaw yung habulin niya, no? Oo, dapat ka pahabol tayo. yun yung maganda. Kumbaga, yung pag-iisip, yung perspective po eh. Kaya kasi pag inabol mo ang pera, either gumawa ka ng masama, Exactly. di ba? Para mapabilis. There will be a lot of things that happen in the world that people follow money. Kasi akala nila ang pera talagang nagpapatakbo sa karamihan. Yes, it's true. It's only a tool. But it's only a tool. Right? So, it is like a knife. Right? You can use that knife to do good or bad. You can use it to cook, to cut the legumes, the vegetable. They cook. And then you can use the knife also in a bad way. Exactly. So money is not bad or good also because it's only a tool. So when you build yourself and then you have the money, leverage that money. Use leverage all the time. Leverage. Exactly. Yun yung ano. Kasi nga yung knife na sinabi mo, di ba? Hindi naman yung tatalim kung walang tao nagagawa. Yes. Tama. Nagagawa. Magpapatalim. Kailangan mo rin hasain yung Hasain mo kutsilyo talaga, para di ba? Makaputo. Kasi parang ano yun eh. Yan. Yung ano mo, yung knowledge mo, hinahasa mo yung sarili mo. Kasi lagi sinasabi. Pagyamanin mo yung sarili mo para habulin ka ng pera. Para habulin. Di ba? Habulin ka. Just like yung... Habulin ng kutsilyo. Huwag yung kutsilyo, ha? I mean, tools. Money is Kasi yung sa amin noon, Sir Pedro, ano ko lang. Yung sa amin noon, nung nakita niya yung na sobrang dami ng namin, yung isang supplier na yun, binagsakan niya kami ng napakaraming product without any money involved, parang ganon. Bahala kayo kung kailan nyo ibalik sa akin. Basta bagsak lang siya ng bagsak, doon kami nag Yes. Yun Also, yun. Kasi wala kang pera. Yes, Yang. Kasi ang tingin ko doon, you build yourself already, you have this credibility. And also Exactly. yung tao, yung trust. Kasi human Nagtiwala tayo. siya. We live an emotional creature. Culture. Right? So, doon tayo, lagi tayo bumabase sa decision natin sa mostly emotion. Pero, dapat, maging pantay din ang logic mo eh. Saka yung, di ba? Yung financial IQ mo, sa emotional IQ mo. True. Kasi, mostly kasi, napapabili ang isang tao sa base sa emotion. Emotion. Di ba? Yun ang kliyente. Right? Base sa emotion. Pero kung ikaw, business owners, kailangan mo tingnan yung numero. Maging logical ka rin. Data talaga, Data talaga. Hindi mo sa pwedeng mag-decision ka ng base sa emosyon mo. Yun yung para sa akin. I love that kind of metaphor, yung about yung sa kutsilyo. Na hindi naman talaga yung gagalaw kung wala magpapagalaw, diba? It's just like the money itself, hindi naman yan magiging successful para sa business kung wala magpapagalaw. You need to equip yourself. At ikaw pa rin sa sarili mo ang mag-execute para magkaroon tayo ng successful business. And totoo naman talaga yun na you can start a business even you don't have a money. Kasi you can start selling kahit wala ka pang product, kahit hindi mo siya hawak. But after that, na medyo may learning ka na,
kailangan mo na ng pera para mapalago kung ano yung pinaplan mong negosyo. Yun. Kasi hindi naman yan lalago. Kapag ka, andun ka lagi sa start on what you have. Na start selling without involving You money. have to leverage. So, yes. So, from starting, pwede yun. Pero later on, kailangan mo talaga ng pera para Yung pagpapractice mo lumaki pa lang. ka. Yun siya. Yes. Yung error, trial and error, ika nga. Yes. Yun. Parang walang mawaldas sa'yo. Safe side. Yes. Safe side yun. Para hindi ka magwaldas. Pero kung Yes. magbibuild ka na ng business talaga, kailangan mo ng pera. Really. Kailangan mo ng Yes. pera. Hindi po pwedeng start one what you have ka dun sa business na bibuild mo kasi unang-una kailangan mo rehistro yan. So, Kaya- you need yes. money. Yes. So from that, sa mga na-share nyo, ako, sa sarili ko, natututo ako. Ang dami kong naging learnings dyan sa mga na-share nyo about businesses. And thank you for that. Kasi ang dami kong natutunan ngayong